Hello everyone, hi, it's Tenet Martial Arts again. And ito yung tagapaglingkod nyo. At bago mo lahat, topic natin ngayon ay ang mga salsagang gusto kong ipamahagi yan. Mga nalinis ko na. At habang nagsasalita ako, nangungusap ako sa inyo, ay ako'y maglilinis ng salsagan. So kumusta ang bawat isa at mapagpalang araw sa lahat. So bago yan, hayaan ko munang batiin ko kayo at maligayang araw. Sana kayo pinagpala, isa sa mga pinagpala na mabahagian natin ito. So, ang istorya nito, bakit ganito karami? Nalilinis ko pa at meron pa akong kinuha na hindi ko lang pinakita to. Bali, isang tangkay ng salsagan ang nakuha ko. Hindi ko lang na video kasi wala sa isip ko nung kinuha ko kasi. Bigla lang humagip sa isipan ko na puntahan yung puno at yun, at naging sulit naman dahil nung pagkuha ko doon ay nakakita talaga ako ng salsagan. Hindi masyadong marinig yan, pero yan yun, mga alog. Yan, so ganito. So yan, at ito po isang proseso, alilinisin natin. Habang ganito, gaya pa rin lang lagi kong sinasabi mga kapatid. Nais kong ipaabot sa mga naghingi o naghangad ng salsagan. Sana po pag nasa inyo na ito ay alagaan nyo din, kagaya ng plano ko. Kasi ito ay hindi nagmumula sa akin. Alalahanin nyo, lahat ng bagay na nandito sa akin, gaya ng mga mutya, ay hindi ito nagmumula sa akin. Lalahanin nyo, ito ay nagmumula sa banal at lalo na ito ay nagmumula sa puong may kapal. So, big shout out sa inyo at ito yung tagapaglingkod nyo, Tenet Martial Arts. So, bakit nga ba? Ko sa inyo, ni-recall ko bakit ko ito nakukuha. Yun nga, kinabukasan, nakausap ko si Inang Abaling ngayon. Nakausap ko siya is almost 8 PM ng gabi. At binigyan niya ako ng pahintulot, yung tinatawag na divine rights, upang ako'y paragampanan ko na yung katungkulan ko dito sa ating sa mundong ibabaw. So balik loob tayo sa kanya at kayan. So sa mission ko ay ito, at kinausap din niya ako kagabi kasama ng medium na kaibigan namin. At kinausap naman kami niya kanina, kasama yun si kaibigan ko si Hankisha. Big shoutout sa iyo Hankisha. Kasama ko ngayong kasulukuyang magamot at saka si Girly Dagdag, Army Lastimosa, Nanay Corazon Lastimosa, at big shoutout sa inyo. At sa iba pang mga kaibigan ko, mga kasama kong manggagamot rin. Yan, ito yung kaibigan nyo, naglilinis ng salsagan dahil maraming gustong maghingi. At ganito lang, bakit sa gusto ko lang mangyari sa salsagan, gusto ko ipamahagi, ganito lang. Bawat isa ay bibigyan ko lang din ng isa. Alam niyo gano'ng kaimportante ito. Yung nga, dito sa mga army, mga kapatid natin, mga militar at pulis, ito'y kahiligan nila. Dahil alam nila na ang salsagan ay nakatulong talaga, lalo na sa panahon pag may gera. Dahil may mga milagro na hawak ang salsagan. At ano nga bang milagro ng salsagan? At siyempre, yun, hindi ka matatablan ng bala kung ito'y maalagaan mo lang mabuti at magamit mo sa mabuti. So ganun lang. So gaya pa rin, bakit ko naabot ito? Yan. Meron tayong divine rights. Bakit ko ba sila natawag? Bakit ko nakuha yung loob ng banal? Yun lang. Isinuko kong sarili ko sa kanila. Hinanap ko sila. Hinanap ko ang Diyos Ama. At yun, lumapit si Inang at saka yung ang Diyos Ama. At dahil sa tulong ni Inang, nakausap niya ang Ama at ibinigay ang pahintulot sa atin para magbahagi na mga gamit. Napapansin nyo itong altar ko, ang dami. Nagkagulo na yan. Forma yan kasi ang dami. Andyan pa dyan sa mesa, dito sa katri ko. Yung katri ko yung nagiging lagayan na lang ng gamit. So halos hindi na ako magkasya sa katri. So yan. Ayan. Ganito ang kaparaanan ko. Pag ako'y di masyadong yan. Pag ako kasi magbahagi, ganito, ganyan, pa isa-isa lang dahil
alam natin, alam nyo na kayong may mahilig ng ganito, hindi lang kayo ang nangangailangan. So ganyan. So bakit ko to nakuha? Yun lang. Again, sasabihin ko, mula nung nakausap ko si Inang, kung ano yung humagip sa isip ko na isang uri na mutya, makikita at makikita ko yan. So hindi ko ipinagmamalaki yan, kaya sinasabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi sa inyo, hanapin nyo yung Diyos Ama, at para ang lahat ng ito, lahat ng mga material na gamit na gusto natin magamit ay may dagdag sa atin. At sa lahat naman ng PM sa akin, yun lang, ang channel natin is the same lang din, Teenage Martial Arts. So yan, ilapit ko pa ba? So yan, kinakaliskis ko para makita yung ano niya. So bakit nga ba ang salsagan ay isa sa uso ngayon? Isa usong yun nga, yun dahil ang mutya ng salsagan ay talagang nakakatulong, lalo na sa panahon ng gira. Pero ito po yung pangkalahatang pangproteksyon. Napapansin nyo kasi kung ibaga, kung ilihi to, sa amin kasi may lihi na tawag sa mga kapatid natin mga native o yung mga ancestral na natibo sa amin. Ito yung ginagamit nila. Kunyari, kung meron kang ganito, ma-adapt mo ang karakteristik nito. Ano bang karakteristik ng salsagan? Yun. Kahit sabihin pa natin, ganunin siya ng anuhin mo siya ng itak, although masugatan siya, hindi talaga tatagos agad sa ilalim dahil yun nga, tinatawag siyang salsagan kasi yun, yung skin niya, may yung cover sa kanyang looban, yung husk niya, tingnan nyo, ay nakaharang ang dami. Kaya tinatawag na salsag kasi nakaikis-ikis lahat. So yun. At ngayon, babalikan ko sa iyo. Kung gusto yung karoon, PM lang kayo, mga kapatid. At mapagpalang araw sa iyo at kayong nakahanap sa akin, nakahanap din kayo sa tamang landas kasi ako hindi madamot. Huwag nyo lang din ako apurahin, alalahanin nyo, hindi ko iniwan ang pagiging tao ko dahil alam ko ako'y tao. At kung anumang meron ako ay hindi to sa akin. Ito'y pahiram lamang, kaya ganito ang ganitong ating ugnayan. PM nyo lang ako sa Facebook, Teenage Martial Arts lang din. And of course, kausapin nyo ako ng masinsinan. At hindi ako makareply agad, alalahanin nyo. Hindi lang isa ang kachat ko bawat araw. Tapos mahina ang signal namin dito kasi alam nyo na, nasa bukid lang ako. Kaya sana na may maintindihan nyo ako. Sana din, alalahanan nyo, patience is virtue. Patience is a virtue. Ibig sabihin, sinsya kayo sa pronunciation ko kasi na-adapt ko kasi yung pronunciation ng mga natibo dito. So, patience is a virtue. Ibig sabihin, kung marunong tayo mag-antay, kunyari nagdarasal tayo, huwag natin isiping agad-agad mangyayari at yung kahilingan natin agad-agad. Paunti-unti yan kasi alalahanin nyo, ang Diyos ay nagtitest din sa atin. Yan. Linigyan tayo ng challenge sa buhay para makita ng Diyos kung karapat-dapat ba tayong o karapat-dapat ba tayong paglaanan o bigyan niya ng mga ganitong bagay. So yun. Yan sa akin yan. Grabe pinagdaanan ko na sa buhay. Nasubok ko na lahat na mga problema na pagdaanan ko na tungkol sa problema pamilya, problema sa mga kritikal na kondisyon. Yan, halos na uri lahat ng problema ay napagdaanan ko, kaya ito nagiging award ko, nagiging isa akong taga paglingkod na sa inyo dahil yan ay kautusan na ng banal. So yan. So kaya napakalaki ko dahil si Inang ay nagiging na lang yan, legendary na lang yan kung sa libro tayo antabay dahil si Inang pinipili na lang niya yung taong kinakausap niya at isa tayo sa laki nun, isa tayo sa pinagpalang tao dahil sa kasalukuyan siya ay nakakausap natin. So meron tayong kasamang medium para dun si Inang papasok. So yan ang medium na kasama ko, si Nanay Corazon. Kasama ko naman yun sa manggagamot, yan si Keisha. So si Keisha ay isang nag-aaral na, sabihin ko na lang na itim na karunungan, pero siya ay
tumulong. Sana nalagay sa kanyang isipan na mulat sa katotohanan na hindi ka ibig sabihin na pag ikay itim, itim ka na talaga. At hindi ibig sabihin na ikaw ay puti at matino ka na. Ibig sabihin is vice versa, yan ay dapat nagkakaintindihan. So ako'y nag-aaral ng puti at yun, aaminin ko sa inyo, ang katawan ko ipinaghalo na itim at saka puti. Bakit itim at puti? Yun, ibig sabihin dahil ako'y tao lang. Walang perfectong tao, kaya inaamin ko na may itim akong pag-iisip dahil ako'y tao pa rin. Na meron pa rin akong adhikain na makatikim ng tao dahil ako'y tao, ako'y lalaki, nangangailangan ako ng ganyang bagay. At sa mga sa mga babae, ganun din kayo. So kung isipin natin ang gusto na puti, yan tama yan, puti. Mag-aral tayo ng karunungan, pero kahit gano'ng kaputi pa yung inaaral mo, pero ikaw mismo ay maglagay ka ng pagsiselos dahil naiinggit ka dahil yung nakita mong tao ay may mas higit sa'yo. Ang nangyayari yun ay magiging mitsa sa'yo na magiging itim ka rin. Dahil yun ay yung pagiging inggit, pagkakainggit mo ay maging mitsa yan na para matuto kang magtanim ng galit sa tao hanggang sa ito'y magiging lumaki sa kalooban mo hanggang sa ang budhi mo ay umitim rin. So, kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Kaya ako inaamin ko, dati akong naging masamang tao, kaya ito ang kapalit. At hindi ko sukat akalain na ginawa tayong tagapaglingkod, pero yan, wala tayong magawa kundi ay tanggapin ang katotohanan na ito. Kasi hindi ito ang pangarap ko sa buhay. Ang kabataan ko, ang gusto ko maging pulis, maging army, maging tagapaglingkod sa bayan, pero hindi klaseng ganito. Pero ang iniisip ko yun, ganun pa rin sa ngayon ang resulta, kasi ako'y nakapaglingkod pa rin, pero sa spiritual na kaparaanan. So hindi siya matatawag na bigo ako sa aking pangarap, kasi ito ang tunay kong buhay, tunay kong pagkatao. So nasasabi ko yan sa mga babahagian ko, PM lang kayo at kausapin nyo ako ng maayos para ako'y maayos na kausap sa inyo. Ayaw ko nang medyo may kabastusan dahil alam nyo, nagbabahagi tayo mula sa puso. Kaya wag nyong isipin na pag mag-order kayo agad, bukas na din, bibigay ko agad. Alalahanin nyo, alam nyo, lalo na kayo mga antigero, hindi pwede magbigay ng isang uring bagay kung walang ritual at hindi mo kinargahan. Kasi maliban sa sariling kapangyarihan ng material, kailangan mo dasalan, ritualan para mas lalo siyang mabuhay at lumakas. So sana'y maintindihan ng bawat isa yan. So kung yari mag-order ka, hindi pwede na yun nga, kahit sa bao ginagawa ko, nangyari ito, hindi pa yan ginawa, yan Trispico. Mahigit 1 linggo na yan, hindi ko pa yan nagalaw kasi hindi pa humagip sa isip ko na gawin ko pa. Kaya sana naman makagintay kayo, kasi yun nga, kung ano yung mahagip sa isip ko, ibig sabihin yun ang utos ng Ama, yun ang ginagawa ko. Kanina hindi sa isip ko na ipakilala to, iba sana ang video ko. Ang ibibideo ko sana ay ang i-shout out sana. So ito yung mga ebidensya, ilan sa mga ebidensya ng mga resibo ng LBC na pinadalhan ko. Kaya sa mga naniniguro dyan, huwag kayong masyado mag-think ng negative, lalo na huwag kayong mag-comment sa akin ng medyo negative, kasi ako'y napapansin ko yan, negatibo yung pag-iisip mo, for sure 100% hindi kita mabibigyan, kasi ako'y nag-screening sa inyo. Meron din akong kasama na nag-aura sa inyo. Pag malaman ko at malaman niya na ikay negatibo, hindi ka dapat ay talaga kahit pasabihin mo na palakihan mo yung halaga na ibibigay mo para sa ating altar na to, hindi ka pa rin mabibigyan. Yan, alalahanin nyo, tao ako, hindi ako machine, hindi ako computer na nag-request ka, andyan agad. Yan. So ang iba andun sa altar, yung ilaw yan, mga resibo yan na LBC, lahat na naghingi. So yan, medyo magulo dahil ito yung mga mutya na salsagan, ito mga mutya kong bato, ito sinukuang kahoy, yan mga sinukuang kahoy yan, dami.
So ganun lang. So sana'y intindihin nyo rin ako dahil ako'y tao lang. Alalahanin nyo kung ano yung utos, yun lang na sinusunod ko. At ginawa ko ito dahil hindi lang para sa akin, para sa inyo. Bakit nga ba? Kung ginawa ko to para sa sarili ko, dapat may presyo to. Anong ginagawa natin ngayon? Mutya ng salsagan, ano natin? Mutya sinukuan, mutya ng niyog ng isang mata. Palimusan lang. Ibig sabihin, walang kaukulang presyo, pero ikaw na bahala sa taos puso mong alay. Kasi yun ang utos ng Ama. Bawal ang presyo. So yan. Maliban sa bato umo, kasi yung bato umo ay hindi mula sa akin. Hindi ako nagmamay-ari ng mga bato umo, pero kung gusto nyo magkaroon, PM nyo lang din kasi meron tayong makukunan. Pero yun, magbabayad tayo kasi uutusan natin yung tao na kumuha doon sa kuweba ng Mount Banahaw. Alalahanin nyo, andito ako sa Mindanao, pero bakit ko ba nasusuyo yung tao kahit andun sa lugar na yon? Bakit ko nakakausap yung humahawak ng mga bato umo? Yan sana ang iisipin nyo. Kung sa iba nakukuha yung bato umo, sa market price niyan ngayon ang karaniwan, pinakamura is 5K. Sa amin, pwedeng babaan. Kausapin nyo lang kami. Dahil tayo'y mag-uunawaan. Yung ibig ko sabihin, wala dapat na magtagisan sa lakas. Dahil walang malakas pag ikay tao, walang malakas. Kung ikaw'y tao, sasabihin ko siya, walang malakas sa atin. Ang malakas sa atin ay ang Diyos Ama. Dahil siya ang higit sa lahat. Kung sinasabi ng tao na siya'y malakas, hindi siya ang malakas. Maaaring yung gabay niya, yung elementong sumasama sa kanya, pero hindi siya mismo. Pero pag sasabihin na aangkinin niya, huwag kayong magkakamali, huwag kayong gumaya sa iba, na aangkinin na sila ay ang Panginoon o ang Kristo. Alalahanin niyo, tao pa yan. Pag kumakain ng bigas, kagaya ko, kagaya mo, ibig sabihin tao yan. So dapat walang mapagmataas dahil tayo libre lang. Dahil kung ano yung meron tayo, yun ay bigay lang ng Diyos Amang makapangyarihan. So yan, so big shout out sa inyo mga kasama kong manggagamot. Umpisahan ko sa iyo, Han Keisha, Tumito Chilin, maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Hindi ako nagsisisi na nagkakilala tayo at nagkaging kaibigan dahil yon, binati tayo ni Inang kanina na ipagpatuloy yung ginawa natin dahil tayo'y nasa tamang direksyon, nasa tamang kaparaanan na magtumulong sa kapwa natin tao. Tapos yun, kaya sa'yo naman, Girly Dagdag, sis, salamat sa mga paggabay mo at pag-alalay mo sa akin. At dahil kay Tina ay may natutunan ako tungkol sa mga diwata. Dahil ikaw ay ginabayan ng mga diwata. At big shout out sa'yo. At ikaw naman, Nay Corazon, salamat. At si Inang ay nakakausap ko ng dahil sa'yo. At sa'yo din, Army May Lastimosa. Dahil sa'yo, nagpupuntahan sila lahat dito sa altar ko. Like kagabi, pinapunta mo talaga lahat sila. So, ang dami kagabi. So, yan. At sa mga nagsisimula, naging ka-GC ko, hindi ko kayo may isa-isa. GB Ardon, Edward Espiritu, yan. Sa lahat ng kasama ko sa GC, Noel Ribon, Rodel Ladra, ganito lang. Manalig lang tayo, ibigay natin ng ating buhay sa Diyos Amang Diyos Amang makapangyarihan para ang lahat ay maidagdag sa atin. So, sa mga viewers dyan, mga bago kong kaibigan at gusto makipagkaibigan, alalahanin nyo, itong mga bagay na to, lagi kong sasabihin, hindi to nagmula sa akin, ito'y idinaan lang sa akin, kaya pwede kong ibahagi. Kausapin nyo lang ako masinsinan dahil hindi ako kausap. Pero wag lang kayong magtaka, minsan matagal ang reply dahil yun, mahina ang signal ko. Pag andito ako sa kwarto, hindi ako masyado gumagamit ng cellphone. Lalo na nagre-ritual, bawal ang cellphone. Lalo na nagdarasal, bawal ang cellphone. Lalo na nagawa ng bawal ang cellphone. So yan. So yan mga kapatid. So big shout out again sa mga ka-team ko, Tininatics, maraming salamat sa iyo. Sa mga Team Mercy Garcia, happy birthday again. And si Rowena OFW Vlog, ate, kumusta na po? Na-miss ka na po namin. At saka si Sandra Ayhon, Junel Estorco, yan, Pisha Sabik, Lane TJ with Creamer with Len,
Yan, Becoming Norwegian, maraming salamat sa iyo. Yan, at sa Tomato Chillin, lahat ng mga ano ko na YouTuber followers ko, Tininatics at saka Tinisians at saka Team Shakol at saka Miss Ling at saka Ate Ann Japan. Maraming salamat at saka yan, Girly at saka yun si Ilocanang Hilaw at saka Abigail. Namiss na kita. Yan, kumusta? At yan, maraming salamat. Yan, lagi ko talagang sinasambit si Abigail. Pasensya kayo. Yan talaga, wala akong, yun na, hindi ako defensive na tao, wala akong dinideny. Kung sino yung nagustuhan ko, yun talaga siya. Kahit sabihin pa natin hindi pa siya bumalik ang loob niya sa akin, pero alam ko na naiintindihan niya rin ako. Kaya maraming salamat at again, mapagpalang araw sa ating lahat. At yan, ito yan, garami. So ito ang available. Lilinisin ko pa tong kabila. At meron pa akong kinuha na hindi ko muna ipakita na salsagan. Pero yun, palala lang, bawat isa lang din ibibigay ko. Walang lamangan, ibig sabihin dyan. So maraming salamat and big shout out. Mapagpalang gabi, mapagpalang araw sa ating lahat. Naway gabayan kayo ng mga banal. Maraming salamat mga kaibigan. Again, it's Tinet Martial Arts. Huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa ating video para sa mga susunod nating kabanata o sa susunod nating pagtuturo kung ano nga ba ang lihim ng karunungan. So yan, pasensya kayo sa altar ko, medyo magulo. So yan.